Tawagin niyo na lang akong Jolo. 29 years old at nagtatrabaho sa isang real estate company dito sa Taguig. Siya, masasabi ko na isa yata ako sa mga lalaking sinwerte na magkaroon ng gwapong muka pero malas naman pagdating sa pag-ibig. Hindi naman sa pagyayabang pero marami ang nagsasabing kahawig ko raw si Zanjo Marudo dahil sa matangos kong ilong at medyo bilugan kong mga mata. Sa 5 beses na nagkaroon ako ng karelasyon, isa lang halos ang dahilan ng breakup namin. Cheating. Pero wag niyo sana agad akong i-judge dahil kahit kailan hindi ko nagawang manloko o maging salawahan sa mga babaeng naging karelasyon ko. Ako parati ang ipinagpapalit sa ibang lalaki. Kaya naman ang dumating na ako sa edad na malapit nang mawala sa kalendaryo, pinatulan ko na ang kahuli-hulihang option na alam kong para magkaroon ng isang seryosong relasyon. Nag-download ako ng dating app sa cellphone ko, tsa. Sa dinami-dami ng mga nakamatch ko, kay Brenda ako naging pinaka-interesado. Maganda kasi siya sa picture at naginamit niya sa profile niya. Siya rin ang pinaka-cool at enjoy kausap. Marami rin kaming similarities. Pareho kami ng mga pinapanood na pelikula, paboritong pagkain, at saka hilig din naming mag-out of town. Ang dami na naming napag-usapan na lugar na dati pa naming gustong puntahan. Mga lugar na plano naming sabay na puntahang dalawa. At pagkatapos nga ng halos 1 buwan naming pag-uusap sa dating app, nagdesisyon na kami ni Brenda na magkita. Alam mo, akala ko talaga hindi mo na ako sisiputin eh. Hala, grabe siya oh. Bakit mo naman naisip yan? Kasi halos kalahating oras na ako naghihintay sa'yo kanina dito sa restaurant. Sorry na nga. Sobrang traffic kasi kanina papunta dito eh. Tsaka syempre, alam mo na, nag-ayos pa ako ng konti para sa first date na to. Hindi mo naman kailangan na mag-makeup pa eh. Ang ganda mo kaya dun sa mga picture natin na hindi ka naka-makeup. Pero mas maganda ka pa rin talaga sa personal. Binola mo pa ako. Hindi kita binobola. Natulala pa nga ako sa'yo kanina nung lumapit ka dito sa table eh. Medyo nahalata ako nga. Teka, wala naman siguro magagalit sa akin dahil dinidate kita ngayon, no? Anong ibig mo sabihin? Baka mamaya biglang may sumugod dito sa atin na lalaki dahil dinidate ko yung girlfriend niya. Ha? Ang ibig kong sabihin, wala ka naman boyfriend, di ba? Ang sarap ng pasta nila dito sa restaurant, no? Sinabi mo pa, kaya hindi yan mawawala sa mga ino-order ko ng pagkain dito. Madalas ka ba dito? Hindi naman masyado pero kapag may mga family dinner, dito kami kumakain. I see. Kailan ka nga ulit last nagka-girlfriend? 4 years ago. 4 years ago? Grabe, ang tagal na pala. Pero may mga dinate ka naman sa 4 na taon na yon, di ba? Honestly, wala. Ngayon lang ulit. 4 na taon kang walang dinate na kahit sino? Kahit yung fling-fling lang? Oo nga, wala nga. Ibig sabihin, 4 na taon ka na ring 4 na taon na ano. walang sex life. Seryoso ka ba sa tinatanong mo? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Teka lang. Huwag mong sabihin na virgin ka pa. Syempre hindi na, no? Yun naman pala eh. Quits lang tayo kaya huwag ka na mahiya sa akin. So, sagutin mo na yung tanong ko. 4 years ago ka na nung last ka. Oo, sige na. 4 years ago nga. Grabe! Natiis mo yan talaga? Alam mo, tama na tong topic na to. Na-awkward na ako eh. Okay lang. Ang cute mo nga eh. So, kwento mo naman yung first time mo. Alam mo, grabe ka magtanong. Thank you sa paghatid sa akin. Thank you rin para sa masayang dinner kanina. Sobrang nag-enjoy ako. Halata nga eh. Puro tawa lang kasi sinasagot mo sa mga kwento ko sa'yo. Sorry, nakakatawa kasi talaga eh. Alin sa mga yun? Yung biglang nautot yung ex-boyfriend ko habang nasa ibabaw ko siya? Oo, yun nga. Ay, grabe kasi siya. Hindi man lang nagpigil. Sinabi mo pa. Buti na lang talaga hindi kami nagtagal nun. Anyway, baba na ako ah. Sige.
Pero magkikita naman tayo ulit, di ba? Oo naman. Unless na hindi mo ako type kaya hindi mo na ako i-message pagkatapos ng gabi na to. Ikaw nga yung iniisip ko na baka hindi ka na mag-chat sa akin eh. Hindi mangyayari yun, no? Kasi sa totoo lang, gusto pa kitang mas makilala. Ang sarap mo palang humalik, Cholo. Siyempre, sinabi ko naman sa iyo eh. Expert ako kahit 4 years na akong walang sex life. Sabik ka na siguro, no? Siyempre, ang tagal mo nang hindi nakahawak ng katawan ng babae. Gising na siya, oh. Hubarin na natin itong shirt mo. Ibaba na rin ang pantalon mo. Teka, Bakit? Akala ko ba expert ka? baka kasi may makakita sa atin sa labas eh. Di kasi masyadong tinted yung mga bintana ng kotse ko. Okay lang yan. Exciting na yan eh. Baka gusto mo sa loob na lang ng apartment natin to ituloy. Walang thrill sa loob ng apart. Mas masarap dito sa masikip sa katago na lugar. Mas exciting. Tsaka huwag kang mag-alala. Kapag ganitong oras, wala na masyadong dumadaan dito sa labas ng apartment. Sigurado ka? Oo. At kung may makakita man sa atin, hayaan mo sila. Mamatay sila sa ing habang nagpapakasarap tayo dito sa loob ng kotse mo. Kaya ituloy na natin ito. See you. Siya, kung anong ganda at hot ni Brenda sa mga pictures niya sa profile niya sa dating app, ganon na ganon din siya pagdating sa personal. Kaya nga hindi na rin ako nakapagpigil pa sa ginawa niya sa unang beses na pagkikita namin. Kahit medyo alanganin ng lugar. Hindi naman talaga ako sobrang conservative na lalaki. Hindi ko lang in-expect ang mga mangyayari sa unang date namin. Mula sa topic na gusto niyang pag-usapan hanggang sa bagay na ginawa namin sa loob ng kotse ko. Isa pa, hindi naman kasi siya ganun nung magkausap pa lang kami sa dating app. Doon ko nalaman na sobrang wild pala talaga si Brenda. Dahil pagkatapos ng nangyari sa amin sa loob ng kotse, niyaya niya ako sa apartment niya. At doon nga ay ilang beses pang may nangyari sa aming dalawa. Na halos sumuko na ang katawan ko dahil sa sobrang lakas ni Brenda. Pero siya, bukod sa pagiging magaling niya sa kama, hindi ko ide-deny na masarap din kasama at kausap si Brenda. Marami siyang baon na kwento at madalas sa aming dalawa, ako ang mas malakas na tumawa sa mga kwento niya. Buti nga nakadaan ka pa rin dito kahit naka-rest day overtime kayo sa opisina. Oo nga eh. Pero saglit lang din ako Namiss lang talaga kita. Ako rin eh. 1 linggo na rin halos tayong hindi nagkita, di ba? Akala ko nga hindi mo na ako i-message ulit eh. Magdadrama na naman siya. Sorry na nga. Naging busy lang talaga ako sa trabaho. Kaya hindi ka sumasagot sa mga message ko sa'yo. Ayoko naman puntahan ka sa apartment mo nang hindi ka nagre-reply. Baka sabihin mo, stalker na yung dating ko. At ikaw na ang pinakagwapong stalker na nakilala ko sa buong buhay ko. Sus, binola pa ako. Ikaw lang naman ang bolero dito, no? Anong oras pala dadating yung kaibigan mo? On the way na raw siya. Baka maya-maya lang nandito na yun. Na-traffic lang siguro. Oh, okay. So, may time pa pala na masolo kita ngayon dito. Hawakan mo muna tong bag ko, please. Oh, ano na naman yung nasa isip mo? Basta, hawakan mo muna tong bag ko. Ilagay mo muna dyan sa ibabaw ng mga hita mo. Okay, sige. Ayan, hindi na masyadong halata. Pwede na. Teka, ba't pinapasok mo yung kamay mo sa pantalong ko? Huwag kang malikot. Hindi ko makapain. Brenda, huwag mong buksan yung zipper. Baka may makakita sa atin dito. May ibang customer na kumakain dito. Don't worry. Natatakpan naman ang bag ko. Kaya nga dito ako pumwesto sa tabi mo eh. Tsaka kaya nilagay ko tong bag sa ibabaw ng mga hita. Namiss ko kasing hawakan to eh. Ikaw ba? Hindi mo ba namiss tong kamay ko? O mga labi ko? Na-miss.
Kaya lang, baka kasi makakita sa atin dito. Hayaan mo na nga sila. Kapag pinanood nila tayo sa ginagawa natin, ibig sabihin, naiinggit lang sila. Grabe, gising na siya, oh. Brenda, sandali na. Gusto mo ba ng mas mabilis? O mas mabagal na parang ganito? Pare, sorry, na-traffic ako. Kian, May kasama ka pala? Hi, I'm Brenda. Kian, kaibigan saka kaopisina ni Jolo. Nice meeting you. Jolo, kailangan ko na rin umalis. Siguro sa kanilang natin ituloy yung nabitin na ginagawa natin. sige. Chat na lang ulit ha. Ingat ka. Ikaw rin. Bye, guys. Uy, pare, siya ba yung sinasabi mong nakaka-chat mo sa dating app? Oo pare, si Brenda nga yun. In fairness, pare ha. Ang ganda, tsaka sobrang sexy. Sinabi mo pa kung ano yung hitsura niya sa mga pictures. Mas maganda pa siya sa personal. Oo nga eh. Pero, anong ginagawa nyo kanina bago ako dumating? Wala. Kumakain lang. Talaga? Kumakain lang talaga kahit kung makadikit sa'yo parang linta? Tsaka, bakit parang nasa ilalim ng lamesa yung kamay ni Brenda kanina? Ha? Wala nga. Akin ka pa ba naman magde-deny, pare? Halatang halata naman sa'yo na parang nagiinit na kayo bago ako dumating. Ano ba sinasabi mo dyan? Wala nga kaming kahit anong ginagawa kanina. Bakit parang pinagpapawisan ka kanina eh? Lamig-lamig dito sa loob. Tsaka, bakit inaayos mo yung putonis ng pantalon mo? Sa totoo nga? Hindi ko na mapigilan eh. Likot ng kamay niya, no? Grabe pare, di naman hamak na mas matagal na akong gumagamit ng dating app na yan. Ako pa nga yung nag-convince sa'yo na gumawa ng account nun, di ba? Pero bakit never naman ako nakakilala ng isang kagaya ni Brenda? Ganun talaga. Hindi ka sinuswerte. Alam mo, kung ako lang talaga yung nakakilala dyan sa Brenda na yan, araw-araw talaga sa akin yan. Alam mo, baliw ka talaga. Pero pare, hindi ba medyo weird yung ginagawa niya? Alin dun? Yung likot ng kamay niya sa ilalim ng lamesa o yung pagiging malakas ng stamina niya pagdating sa sex? Pareho. Para kasing gusto niya lagi eh. Dito sa mga gandong klase ng lugar. Yung medyo public tsaka maraming tao. Alam mo pare, may mga babae talagang ganyan. Nasa loob yung kulo. Siguro hindi lang halata sa kanya kasi desente siyang manamit. Pero yung imagination niya, hindi. Magkasama pa lang kayo, hinuhubaran ka na niya. So parang lalaki lang. Mas wild mag-imagine ng mga babae pare. Hindi lang talaga halata. Hindi kami madalas na nagkikita ni Brenda. Swerte na yung 2 beses sa isang linggo na makatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Pero sa tuwing magkikita kami, hindi pwedeng walang mangyayari sa aming dalawa. At bago pa kayo mag-isip ng masama sa akin, hindi ako nagtitake advantage kay Brenda dahil hindi naman talaga ako ang madalas na nag-aaya o nagpaparamdam na merong mangyari sa aming dalawa. Inaamin ko, gusto ko rin naman ng ganon, syempre lalaki ako. Pero si Brenda talaga ang parating nagpo-first move para mag-init ang mga oras na magkasama kami. Kahit minsan, gusto ko lang na magkita kami para sa isang simpleng date, para kumain o magkwentuhan. Pero kapag siya na ang nagsalita o kumilos, mauuwi na sa romansa ang simpleng usapan naming dalawa. Dito na ako sa loob ng movie house. Nandiyan na ba si Brenda? Dapat sa labas mo na lang hinintay. Yung sabi niya kasi pumasok na raw ako at dito ko na lang siya sa loob hintayin sa may pinakadulong upuan. Na-excite ka na? Sira ulo. Bakit naman ako ma-excite? Manunood lang naman kami ng movie. Manonood lang? Oo nga. Bakit sa pinakadulo ka pa pinapwesto? Alam mo ikaw, ang dumi ng isip mo. Ako pa talaga yung madumi isip ngayon ha. Pare, pustahan tayo. Mauuwi na naman sa mainit na eksena yung panonood nyo. Walang ganun pare. Di ba? Kapag natapos ang araw na to na walang ginagawa si Brenda na makapagpapainit sa'yo, sagot ko na yung lunch mo ng isang buong buwan sa office. Pero pag natalo ka, ako naman nilibre mo. Deal? Sina, bahala ka dyan. Uy, Jolo! Sige na pre, at nandito na si Brenda. Bye. Sorry, ngayon lang ako. Hindi, okay lang. Hindi pa naman nag-uumpisa eh. Dito ko. Buti na lang ang konti ng tao ngayon dito sa loob. 3rd week na kasing showing tong movie. Sakto nga eh, tayo lang halos ang tao dito sa row ng upuan natin. Ayan,
magsisimula na yung pelikula. Brenda, nag-umpisa na kasi yung pelikula eh. Alam ko. Ano, hindi ka pa manonood? Bakit? Manood ka lang dyan. Pero ikaw, hindi ka pa manonood? Hayaan mo lang ako dito. Teka, huwag mo nang buksan yung zipper ko. Sabi ng hayaan mo lang ako dito. Baka mas may enjoy mo ang movie habang ginagawa ko to sa'yo. Grabe, Jolo. Gising na gising na to ah. Gusto mo? Halika na. Ito. Hindi, huwag na. Okay lang yan. Huwag ka mag-alala kasi walang makakakita sa atin dito sa pwesto natin. Kaya hayaan mo lang ako na gawin to. O, diba? Sabi sa'yo, mas masarap kapag habang hinahawakan ko to. Hinahalikan kita dito. Ayan na ba? Sige pa. Mas mabilis ka. Ganito kabilis? Sige lang. Tuloy mo lang. Sige. Teka. Ano? Bakit inaayos mo na yung pantalon mo? Akala ko ba malapit ka na? May dadaan. Hayaan mo nga lang sila. Hindi, sandali lang. Palampas na siya. Ayan. Wala na siya. Alam mo, mas exciting nga yung alam nating may nanonood sa ginagawa ng palabas na pelikula. Nung stop kasi ng cinema yun. O ano naman? Eh baka kasi makita niya itong ginagawa natin eh. Palagi ka nalang kinakabahan at nag-iisip ng ganyan. Siyempre baka palabasin tayo dito. No? Ang cute mo talaga kapag kinakabahan ka ng ganyan. So ano, ituloy na natin to ha? Seryoso ka? Tutuloy talaga natin dito? Oo, at hindi kita titigilan hanggat hindi ka natatapos dito sa loob ng cinema. Siya, ibang-iba si Brenda sa lahat ng babae na nakilala ko. Para bang gusto niya na lahat ng oras ay nagpapainit kaming dalawa. Hindi pwede sa kanya nakakain lang kami sa labas o manonood ng sine nang hindi naghihipuan. May mga oras na medyo nalalaswaan na ako sa ginagawa niya pero syempre, lalaki pa rin ako at madaling madala sa tukso. Madalas kapag nagsisimula na siyang hawakan ng private part ko o halikan ako, bubulungan ko siya na mag-check-in kami pero tumatanggi siya. Mas gusto raw niya yung lugar na may thrill. Kaya kahit pa nga ayoko talaga na ginagawa namin yun sa mga public places kagaya ng bus, MRT, sa sinihan, at kung saan-saan pang lugar. Wala akong nagagawa kung hindi ang sumunod kay Brenda. Dahil nga, uulitin ko, mahina ako at madaling matukso. Pero sa totoo lang siya, natutuwa talaga ako na sa lahat ng mga nakausap ko sa dating app na yun na in-install ko sa cellphone ko, si Brenda ang nakilala ko. Hindi lang dahil sa mahilig siya, pero dahil masaya at magaan siyang kasama. Bukod sa lagi niya akong pinapaligaya, lagi niya rin akong napapatawa sa mga simpleng joke niya. At habang tumatagal siya na mas nakikilala ko siya, nararamdaman ko unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Para bang papunta na sa seryosong bagay at hindi pang romansa lang. Umaasa ako na sana pareho kami ni Brenda ng nararamdaman. Dear M.O.R. Wild. Siya, dumating ako sa oras na parang gusto ko nang i-level up kung ano man ang meron kaming dalawa ni Brenda. Gusto ko nang magkaroon ng assurance na sa akin lang siya. Yung totoong meron kami, yung may commitment kami sa isa't isa. Dahil alam ko sa sarili ko na gusto ko talaga siya. Hindi lang dahil sa magaling siya sa kama, kundi dahil sa ugali niya na mas nakilala ko pa sa oras na magkasama kaming dalawa. Malambing din siya at hindi siya yung tipo ng babae na gustong ginagastusan lagi. Hindi rin halata sa kanya na wild siya dahil
Hindi naman siya nagsusuot madalas ng mga revealing na outfits. Siya yung tipo ng babae na masarap dalhin sa bahay, hindi lang sa kama. Kung di para ipakilala sa mga magulang ko bilang girlfriend ko. Sigurado ka bang darating si Brenda dito sa binyag ng pamangkin mo? Oo naman. Never naman yun ng Indian sa mga usapan namin. Pero sigurado ka na ba? Papakilala mo talaga siya sa mama mo? Eh bakit naman hindi? Wala lang. Para kasing iba yung dating sa akin kapag pinakilala mo na siya eh. Ano namang ibig mong sabihin doon? Para lang kasing masyado ng seryoso. Masyadong mabilis. Paano naging mabilis eh? Ilang buwan na rin kami nagdi-date. Hindi pa rin naman kayo, di ba? Well, oo nga, pero doon na rin naman papunta yun eh. Gaano ka kasigurado? Diretsuhin mo na nga lang kaya ako sa gusto mo sabihin, pare. Alam mo kasi pare, karamihan sa mga nasa dating app, sex lang ang trip o kaya hanap. At sa maniwala ka't sa hindi, nag-a-apply din yun sa mga babae. Pare, disenteng babae si Brenda. Wala naman akong sinabing hindi siya disente ah. Pero siguro, wag mo na lang muna siya masyadong seryosohin. Alam mo pare, huwag ka na mag-alala ha. Hindi pa naman talaga ako seryoso sa kung ano mang meron sa amin ni Brenda. Yun, good. Teka lang kukuha lang ako na inumin ko. Medyo nauuhaw na ako eh. Sige. Jolo, bakit hindi ka pa kumakain? Wala pa ba yung hinihintay mong bisita? Wala pa po may. Pero sabi naman niya darating siya. Baka na traffic lang yon. Kumain ka muna habang naghihintay ka sa kanya. Hi, Jolo. Uy Brenda, buti nakarating ka. Sorry ha, medyo na traffic kasi ako papunta dito. Okay lang, at least nandito ka na. Nga pala, mama ko. Mama, si Brenda po. Kaibigan ko po. Nice meeting niyo po, tita. Nice meeting you din. Sabayan mo na tong si Jolo na kumain at mukhang malayo pa yung pinanggalingan mo. Anak, ikaw na munang bahala dito sa bisita mo ha. At may aayusin pa akong mga pagkain dun sa loob. Sige pa. Wala kasi ako mabook na sasakyan kanina eh. Hindi, ayos lang yun. Halika. Kuha tayo ng pagkain natin. Nandito rin si Kian pero nauna na siyang kumain eh. Jolo, pwede ba makigamit muna ng banyo ninyo? Kanina pa kasi ako naiihi sa biyahe. Sige. Halika. Samahan kita sa may kusina namin. Nandun kasi yung banyo. Ayan. Pagbukas mo ng isang pinto na yan, banyo na. Okay. Mahintay lang kita. Brenda, teka lang. Ano ginagawa mo? I missed you. Namiss din naman kita pero huwag naman dito. Sandali lang naman to. Don't worry, bibilisan ko. Baka may pumasok dito sa kusina at saka may makakita sa atin. Wala yan. Hindi mo namang busy silang lahat sa labas eh. Brenda, itigil mo na yan. Ayoko nga. Alam ko naman gusto mo rin tong ginagawa ko eh. Diba masarap? Mabilis lang to, promise. Bibilisan ko para matapos ka kagad. Alam mo Brenda, kumain na muna tayo. Tapos saka natin. Ayoko. Hindi na kasi ako makapaghintay. Kaya ibaba na natin yung pantalon mo, okay? Teka. Huwag ka lumot. Ay, Diyos ko! Mama! Ano bang pinagagagawa ninyong dalawa dito sa kusina? May kukunin lang po kami ni Brenda. Wala po kasing tubig doon sa labas. Hindi po uminom ng juice si Brenda eh. Anong walang tubig doon? Bago ako pumasok dito, chinek ko na lahat ng pagkain at inumin doon Ayusin mo nga muna yung pantalon mo, Jolo. At ikaw, Brenda, ha? Nakakalimutan mo yatang nasa ibang pamamahay ka. Umayos ka naman sana. Pasensya na po, tita. Kaya babae mong tao, ganyan kang kumilo sa bahay ng lalaki. Paano na lang pala kung ibang taong pumasok dito sa kusina? Di ibang tao pang makakakita sa ginagawa mo sa anak ko? Mama, wala namang ginagawang masama si Brenda eh. Hindi ba masama yung nahuli kong ginagawa niya sa'yo? Baka po may makaranig pa po sa inyo sa labas. Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng kung ano-ano dito sa kusina. Mabuti na lang ako yung pumasok dito at hindi yung mga bisita natin sa labas. Pasensya na po ulit, tita. Excuse me po, magsi-CR lang po ako. Ano ba, Jolo, ha? Minsan ka na nga lang magpakilala ng babae dito sa bahay, yung hindi pa matino. Ma, wag niyo naman po sanang husgahan kaagad si Brenda. Ano palang gusto mong isipin ko sa babaeng yon? Ano ba kasing pumasok sa isip mo at ginagawa ninyo yung bagay na yan dito pa sa kusina ng bahay natin? Ma, kung ano po yung nakita niyo, wala lang po yun. Wala! Halos nakaluhod na nga sa harapan mo yung babaeng yon. Sabihin mo nga sa akin, girlfriend mo na ba yon? Hindi po ma, kaibigan ko lang po si Brenda. Kaya
Nakita mo na yan? Kaibigan mo lang pala, pero kung ano-ano namang ginagawa sa'yo. Hindi mo ba naisip na baka may mga bisita tayong makakita sa ginagawa niyong kalaswaan? Cholo, ayusin niyo nga yung sarili ninyo, ha? At wag na wag ko talagang maririnig sa'yo na girlfriend mo yung babaeng yan. Hindi ko masisisi si Mama kung bigla na lang niyang ayawan si Brenda para sa akin kahit isang beses niya palang itong nakikilala. Sinabi niya rin kasi sa akin na parang hindi niya gusto ang presensya ni Brenda. Hindi ugali ng nanay ko na makialam pagdating sa mga babaeng nagugustuhan o nakakarelasyon ko. Ngayon lang talaga. Kahit ipinakilala ko sa kanya si Brenda bilang kaibigan ko lang, alam naman daw niya kung saan ang puntahan nito. At kung pwede raw, huwag ko nang itaas ang level ng friendship na meron kami ngayon ni Brenda. Grabe ang traffic. 2 oras tayo halos bumiyahe pa uwi dito. Friday kasi ngayon, payday pa. Kaya nga eh. So, uuwi ka na ba kaagad? Brenda, medyo maaga pa. Baka mamaya may dumaan pa dito sa harap ng apartment mo. Wala yan. Sigurado ako. Tsaka after ng binyag sa inyo, 1 linggo rin tayong hindi nagkita. Kasi nga ang busy mo. Kaya nga gusto kong bumawi sa'yo. Di mo ba na-miss? Namiss kita kaya lang. Talaga? Anong na-miss mo sa akin? Itong mga halik ko, mga yakap ko, o mga kamay ko dito sa baba mo? Ikaw mismo. Ang corny mo naman eh. Alam mo, hubarin mo na nga lang tong t-shirt ng talon mo. Ano ka ba? Baka may makakita na naman sa atin dito. Bakit ba nag-aalala ka kapag ganitong oras tulog na yung mga kapitbahay kaya wala nang dadaan dito? Alam mo kung sa loob na lang kaya ng apartment mo natin to ituloy, ha? Diba sabi ko sa'yo, exciting kapag sa ganito kasikip na lugar. Exciting nga, pero baka naman may dumaan at katukin tong bintana natin. Yun nga ang mas exciting eh. Kung may makakakita sa atin dito habang ginagawa to. Kaya maghubad ka na. Brenda, tama na. Brenda. Tama na sabi. Ano bang problema mo? Wala. Wala? Eh ba't ang moody mo? Word lang talaga ako na baka mamaya may makakita sa atin dito tapos biglang may kumatok sa bintana. Ikaw lang din naman yung iniisip ko eh. Kung ako talagang iniisip mo, dapat pinagbibigyan mo ako. Kaya nga niyayaya na lang kita na ituloy natin to sa loob ng apartment mo, di ba? Kung gusto mo talaga. Eh sa iyo ko nga sa loob ng apartment eh. Para namang hindi ko sinabi sa iyo yun dati pa. Boring ang apartment, hotel at kama. Kung wala ka naman pala sa mood na makipag-sex sa akin ngayon, eh di sana hindi ka na lang nakipagkita. Brenda, hindi naman ako nakikipagkita sa'yo para lang makipag-sex eh. Eh ano pala? Ayokong isipin mo na yun lang yung habol ko sa'yo. Kaya nga hanggat pwede kapag nakikita tayo, mag-usap lang tayo. Simpleng date lang o kain. Ang boring naman ng mga nasa isip mo. Pwede naman natin makilala ang isa't isa eh, habang nagpapakasarap tayo, di ba? At least nalalaman natin at nagagawa pa natin ang mga fantasies natin. Boring na kung boring. Pero kung gusto mong mas makilala kita sa paraan na alam ko, hindi ba talaga pwedeng matapos yung araw na to nang walang nangyayari sa ating dalawa? Yung normal na paalaman lang sa isa't isa? Eh sa ayoko nga sa ganun. Magkaiba tayo ng trip sa buhay. Kung ayaw mo sa mga trip ko, eh di wag na lang tayo magkita. Akala ko pa naman nag-e-enjoy ka na kasama ako. Nag-e-enjoy naman talaga ako. Sobra. Kaya lang kasi gusto ko ring maranasan yung normal na date. Ano bang tingin mo sa akin? Abnormal? Pwede ba Brenda? Huwag mo namang idaan sa biro ang lahat. Alam mo kung ano yung tinutukoy ko. Masaya ako na kasama ka, nag-e-enjoy ako. Sobra. Yun naman pala eh. Eh ano bang problema mo? Sana lang kasi hayaan mong makilala natin yung isa't isa sa mas malalim na paraan. Yung totoong personality nating dalawa. Hindi lang yung personality natin pagdating sa sex. Dahil hindi lang naman yun yung gusto ko sa'yo eh. Gusto kitang mas makilala. Gusto kong mas lumalim kung ano man yung namamagitan sa ating dalawa. Madalas na ganito ang nangyayari sa amin ni Brenda. Kapag hindi ko siya napagbibigyan, nagagalit siya sa akin kaya kinakailangan kong gumawa ng paraan para magkaayos kami. At dahil ako ang madalas na manuyo sa kanya, nagkakabati rin naman kami agad. Pero walang nagbago kay Brenda.
Mas gusto niya pa rin na sa tuwing magkikita kaming dalawa, hindi pwedeng walang mangyayari sa amin. Kahit saan pa man siya abutan ng init ng katawan niya, kailangan may mangyari. Minsan tuloy siya, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi nun ni Kian tungkol sa mga babaeng nasa dating app. Hindi lahat ay naghahanap ng pang-seryosohang relasyon. Yung iba, naghahanap lang ng sasakay sa trip nila. Pero Chacha, naniniwala pa rin ako na hindi ganong klase ng babae si Brenda. Hindi lang ako pampalipas oras. Alam ko at nararamdaman ko na kahit paano, gusto niya rin ako ng higit sa pampuno lang ng pangangailangan niya. Pare, okay na ba yung report na pinagtatapos ko sa'yo? Oo pare, tapos ko na kanina pa kaya sige na, mag-enjoy ka na lang dyan. Salamat ah. Anong salamat? May bayad to, no? Hirap kaya anong pinagawa mong report sa akin. Buti na lang, tinulungan ako ng ibang kaopisina natin. Sige, pagbalik ko dyan sa office, magpapapizza ako. Sabi mo yan, ha? Recorded to. Teka. Kumusta pala dyan sa kasal ng batchmate mo? Ayos naman, hindi pa nagsisimula. Ay, init na nga ako dito sa suot ko eh. Teka, hindi ba talaga makakasunod dyan si Brenda? Hindi pare, may lakad na raw siyang nakaset ngayong Sabado eh. Sayang naman. Oo nga eh. Excited pa naman akong ipakilala siya sa mga classmate ko dati nung high school. Kumusta ka naman dyan? Hindi ka ba na out of place? Medyo. Di kasi dumating yung mga kaklase ko dati na kaklose ko eh. Well, sana nga matapos ka agad daw para hindi ako abutan ng traffic. Mabilis lang naman yung kasalan eh. Bumawi ka na lang sa reception mamaya. Yung talaga ang plano kong gawin. Ay, teka. Sa plano ba yung nakikita ko? Oh, akala ko ba hindi siya pwede ngayon? Oo nga eh. Nakagaon pa siya ha? Baka naman balak ka niyang sorpresahin. Alam mo parang hindi ko talaga alam eh. Kasi wala naman akong sinabi sa kanya na kasal ang pupuntahan ko. Sige na pare, tawagin na lang kita mamaya ha. Bye. Okay, bye. Bakit nandito si Brenda? Nakaayos pa siya ha? So ito yung lakad na sinasabi niya. Anyway, lapitan ko na nga. Brenda? Oh my God, Jolo, ano ginagawa mo dito? Kilala ko kasi yung bride. Classmate ko siya nung college. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pinsan ko kasi yung groom. Talaga? Small world. Ang galing naman. Actually, nandito rin yung ibang kaklase ko eh. Halika, papakila... Huwag mo akong hawakan. Ano? Bakit naman? Pwede bang magpanggap ka na lang na hindi mo ko nakita ngayon? O hindi mo ko kilala? Teka, nagugulan ako. Ano bang meron? Basta, huwag mo na lang akong pansinin. Kunwari hindi tayo magkakilala. Please. Sabihin mo muna kasi sa akin kung ano nangyayari. Babe, sorry, ngayon lang ako. Babe! Nandyan ka na pala. Medyo kanina pa ako nakarating. Nahirapan lang talaga ako i-park yung kotse. Okay lang. Si Jolo nga pala, office mate ko dati. Bakit parang ngayon ko lang siya nakilala? Ano kasi, parang... Nalipat kasi kagad ako ng ibang branch ng mall eh. Kaya siguro hindi mo ako nakikita kapag pumupunta ka sa office ni na Brenda para sunduin siya. Ganun ba? Oo, babe. Jolo, si Miguel nga pala. Boyfriend ko. Nice meeting you, pare. Likewise. Brenda, pwede ba tayo mag-usap? Ano ba ginagawa mo dito sa labas ng CR? Alam mo naman kung bakit eh. Di ba ang sabi ko sa'yo, wag muna tayo magpansinan? Gusto lang kita makausap. Pero wag nga dito, wag ngayon. Bakit? Dahil kay Miguel? Dahil sa boyfriend mo? Oo! Dahil nandito at kasama kong boyfriend ko, okay na? Matatahimik ka na ba? Aalis ka na ba? Brenda, hindi ko maintindihan eh. Ano bang hindi mo maintindihan sa mga nakita mo? Malinaw naman, di ba? May boyfriend ako, tapos. Pero paano tayo? Anong tayo? Walang tayo, Jolo. Kahit kailan, hindi naging tayo. Ano pala yung mga ginawa natin dati? Hindi pa rin ba talaga malinaw? Lahat yun wala lang sa akin, okay? Trip lang. At akala ko, ganun din yun sa'yo. Brenda, gusto kita. At nararamdaman ko na mahal kita eh. Pero may boyfriend nga ako. 5 years na kami at nagpaplano na rin kami magpakasal. Bakit nagawa mo pang makipagkita sa akin? Ha? Paano mo nagawa makipag-sex sa ibang lalaki kung mahal mo naman pala yung boyfriend mo? Ha? Okay, fine. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Boring sa sex si Miguel. Kaya naghanap ako ng fun sa dating app. At ikaw yung nakilala ko.
Sa'yo ko ginawa yung mga bagay na ayaw ni Miguel na gawin naming dalawa. Ako yung napagtripan mo ng paglaruan? Sa akin mo binunton yung mga hindi nyo nagagawa ng boyfriend mo? Hindi kita pinaglaruan, okay? Oo, ginawa ko sa'yo yung mga hindi ko magawa kay Miguel dahil ayaw niya. Pero hindi ibig sabihin na ginamit lang kita. Kasi ang akala ko pareho tayo ng trip sa dating app eh. Pero hindi nga, Brenda. Kasi minahal na kita. Kaya nga ayoko maramdaman mo na sa tuwing magkikita tayo, gusto kong may mangyari sa ating dalawa. Dahil seryoso ako sa'yo. Seryoso ako sa kung anong meron tayong dalawa. Walang tayo, Jolo. At kahit kailan hindi pwedeng magkaroon ng tayong dalawa. Dahil may boyfriend ka na. Eh kung mag-break kayo. Isa yun sa mga dahilan pero hindi lang yun. I'm sorry, Jolo. Pero hindi kita mahal. Alam mo, tanga ko. Bakit ba naisip ko kasi na pwedeng maging tayo ha? Kaya pala minsan sa isang linggo ka lang kung makipagkita sa akin. Kaya ayaw mo nang pinupuntahan kita sa apartment o trabaho mo nang walang paalam. Alam mo, sana sinabi mo na lang sa akin nung una pa lang para hindi na ako umasa pa. Hindi ko naman kasi alam na seseryosohin mo ko eh. Tsaka yung mga nangyayari sa ating dalawa. Ni minsan ba? Wala ka talagang naramdaman na kahit ano para sa akin? Ha? Hindi mo ako minahal? Kahit konti lang? Wala. Wala kahit konti. I'm sorry, Jolo. Mahal ko si Miguel at ayoko ng gulo lalo na sa relasyon naming dalawa. Kung ano man yung iniisip at sinasabi mo na meron tayo, tapusin na nating lahat ngayon. Huwag mo na ako lalapitan o kakausapin kahit kailan. Siya, pagkatapos ng araw na yon, hindi na kami nagkita pang muli ni Brenda. Hindi na rin ako nakatanggap ng kahit na anong tawag o text mula sa kanya. Kahit gaano ko kagusto na muli siyang makita at makausap, tinigilan ko ang sarili ko dahil na rin sa pakiusap niya nung huling pagkikita naming dalawa. Isa pa, ayoko rin na makasira pa ako ng isang relasyon lalo na't alam ko na wala rin naman akong mapapala dahil sa kanya na mismo nang galing. Mahal niya ang boyfriend niya at ni katiting ay wala siyang kahit anong nararamdaman sa akin. Ngayon ko lang na-realize na totoo nga na may mga babae sa dating app na pampalipas oras lang ang hanap at hindi pang seryosohang relasyon. Hindi ko naman nilalahat pero akala ko lang kasi kaming mga lalaki lang ang pwedeng ganon ang hanap sa mga babaeng nakikilala sa isang dating app. Yun pala, may babae rin na nag-e-exist na kahit nasa isang seryosong relasyon na, may chance pa rin na maghanap ng ibang lalaki para gawing pampalipas oras sa nakakainip na relasyon niya sa taong mahal niya. Dito ko na tinatapos ang sulat ko, Tsa. Sana kahit paano ay nakapag-iwan ng aral ang kwento ko na ito. Na hindi lahat ng seryosong pagmamahal ay pwedeng masuklian ng tama. Pero syempre, huwag pa rin tayong mawalan ng pag-asa na matagpuan ng taong magbibigay ng pagmamahal para sa atin. More power and God bless sa inyong lahat na bumubuo sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Jolo.